Tahimik ang buong simbahan. Ang malamig na hangin mula sa Tagaytay ay pumapasok sa malalawak na bintana ng simbahang bato. Sa altar ay nakatayo si Primo Trinidad na nakaayos. Maaliwalas tingnan sa kanyang puting barong. Nakaayos ang buhok at bahagyang nakataas ang muka. Hindi siya nakakakita, pero alam niyang nasa gitna siya ng lahat ng mata. Maingat ang bawat galaw niya. Wala siyang nasayang na kilos. Katulad ng buong buhay niya ay kontrolado lahat, maliban sa araw na to. Today was supposed to be the happiest day of his life, his wedding day. Hawak ng kanang kamay niyang malilit na kahon na may singsing. Pinipisil-pisil niya yon habang pilit pinapakinggan ang paligid. Hindi niya kailangan ng mata para maramdaman ang tensyon sa simbahan. Iba na ang lakas ng bulungan, humihina na rin ang tugtog ng organ, at parang hindi na maayos ang daloy ng mga tao. Tumikhim siya ng mahina. Ruel? Tawag niya. Agad lumapit ang matalik niyang pinsan at best mang si Ruel. Yes, Primo. Is there something wrong? Diretsong tanong ni Primo. Nag-alinlangan si Ruel na tumugon. None so far. Maybe just some delays. You know how women are so, about sa preparation nila. Ngumiti lang si Primo ng tipid. I know, but I've been standing here for, 20 minutes? 15. But don't worry, she's probably fixing her veil or something. Sabat ni Ruel na halatang sinusubukang gawing magaan ang sitwasyon. Sa gilid ng simbahan ay nagmamadali ang mga coordinator. May mga humahawak ng phone at may mga sumisilip sa labas ng bridal room. May isa pang pumasok sa choir loft na tila naghahanap. Sa haba ng upuan ay tahimik ang mga bisita, pero ramdamang o sisero nilang tanong. Saka dumating si Doña Caridad, ang ina ni Primo. Eleganteng-elegante sa kanyang damit, pero halatang may bahid ang tensyon ng kanyang muka. Tumabi siya kay Ruel at bumulong. Ruel, I need to talk to my son. Tumango na magad si Ruel at iniwan muna ang mag-ina. Anak, I want you to stay calm. Mahinang sabi ni Doña Caridad. Mabilis namang bumaling si Primo at nakaramdam sa boses ng kanyang ina. Where is she? She's not yet here, but we're trying to contact her. The last time anyone saw her was an hour ago, inside the bridal room. Sagot ni Doña Caridad, pilit ang pagkakabuo ng salita. An hour? So you mean, wala na siya ron? Muling tanong ni Primo, na halos wala ng emosyon ng muka. She's gone, Primo. She left. Hindi agad nakaimik si Primo. Tumigas ang kanyang katawan sa pagkakatayo. Parang lahat ng bigat ng paligid ay sabay-sabay bumagsak sa balikat niya. She left me. Anak, she left me at the altar, ma. In front of everyone. In front of the world. Muling bumalik si Ruel na nakikinig lamang pala sa tabi. We still don't know why, Primo. Maybe... No excuses. No explanations. If she loved me, she would have stayed. She would have shown up. Sabat ni Primo. Walang nakasagot. Tumango si Primo at bahagyang ngumiti, hindi dahil sa saya, kundi parang tinatanggap na lang ang bigat. Of all this, of all places. Lumapit si Doña Caridad, hawak ang braso ng anak niya. We can leave now. Ayoko na ng eksena. Let's go home, anak, please. No, I want to stay. Stay? Primo, you've been humiliated. I'm not humiliated, ma. I'm heartbroken. And I want to feel it. Right here. Right now. Kasi kung aalis tayo, parang pinagtakpan ko lang totoo. Dahan-dahan yung sagot. Napapikit si Doña Caridad. My son! Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ruel. Kinuha niya ito at binasa ang bagong mensahe. Nanlaki ang mga mata niya. Zarina sent a message. Nagkatinginan si Doña Caridad at Ruel. Walang ni isang nagsalita. Saglit pa ay tumikim si Ruel at binasa ng malakas ang mensahe. Sabi niya, I'm sorry. I couldn't do it.
I can't marry him. I'm not ready to be part of his world. Please tell him I'm sorry. Katahimikan, hindi kumibo si Primo. Walang galit sa boses niya, pero ramdam ang sama ng loob sa bawat salita. She can't marry a blind man. She can't love what she cannot see. Don't say that. You are more than your condition. Sabat ni Doña Caridad. But she didn't think so. She couldn't see me beyond this darkness. Lumuhod si Primo sa altare, hindi para magdasal, kundi parang gusto niyang ibagsak ang bigat ng puso niya sa sahig. Huminga siya ng malalim, saka tumayong muli. Kinuha ang singsing sa bulsa at iniabot kay Ruel. Keep this. Primo, wala na akong bride. So, what's the point of holding on to a promise na hindi naman pinili? Tumango si Ruel na tahimik. Sumingkit naman si Doña Caridad na bahagyang nanginginig ang boses. We will fix this. I'll make sure this doesn't destroy you. This already did, Ma. But I'll be fine. I have to be. Sagot ni Primo. Bumalik sa katahimikan ng simbahan. May ilan sa mga bisita nagsimula ng umalis. Wala nang kasalan. Wala nang seremonya. Naiwan si Primo sa altare, hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa sugat na kailangang tiisin kahit walang nakakakita. Sa di kalayuan, sakay ng isang kotse sa daang papalayo ng Tagaytay, ay umiiyak si Zarina. Nakatingin siya sa wedding bouquet na dapat sana'y hawak niya habang naglalakad papuntang altar. I'm sorry, Primo. I wanted to love you, but I was afraid. And maybe I'm not as strong as you thought I was. Mahinang sabi niya. Hindi siya lumingon at hindi na rin siya babalik. Samantala, sa may gilid ng simbahan ni tahimik na nakaupo si Lizelle Sanchez, isang postulant, ang tawag sa mga babaeng nasa proseso ng pagpasok sa buhay ng relihiyoso. Kabukasan ay formal lang tatanggapin ng kumbento sa Antipolo. Hindi niya alam kung bakit pinili niyang sumama sa mesa ng kasal na to. Hindi naman niya kilala ang maikakasal. Pero naroon siya, suot ang simpleng puting bestida at may belo sa ulo. Ang sabi ng madre ng kasama sa kumbento na minsan, tinatawag sila ng Diyos sa mga lugar na hindi inaasahan. Sa unang tingin, ay wala siyang kinalaman sa kahit anong nangyayari. Isa lang siyang anino sa dami ng taong naroon. Pero habang pinagmamasa niyang lalaking nakatayo sa altar na makitikas at nakapikit, tila kalmado, ngunit halatang pilit ang lakas, ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng pinagdadaanan nito. Hindi na kailangang marinig ang lahat para malaman na iniwan ito sa altar. Ang mga tao ay nag-uumpisa ng magkagulo sa bulungan. Hindi alam kung aalis ba sila, mananatili o makikisimpatya. Pero si Primo, nakatayo lang, tahimik, hindi umiiyak, hindi sumisigaw, at wala ring tanong. Pero sa bawat paghinga niya ay may dala itong bigat na parang hindi kayang alalayan ng sinuman. Hindi dapat ganito. Hindi dapat siya ginaganon. Mahinang bulong ni Lizelle sa kanyang sarili. Nag-angat siya ng paningin, nagtama ang kanyang mga mata at ang mga mata ni Doña Caridad na ngayon nakaupo sa malapit na altar, hawak ang sariling noo. Si Ruel ay nakatayo sa likod ni Primo, haltang hindi alam kung anong dapat gawin. Nilingon ni Lizelle ang larawan ni Cristo sa altar. Kung ito po ay tawag ninyo, bigyan niyo po ako ng tapang. Tumayo siya, mabagal ang bawat hakbang. Parang ayaw gumalaw ng kanyang mga paa, pero may lakas na nagtutulak sa kanya sa gitna ng simbahan. Daan-daang matang agad tumingin sa kanya. Lahat nagtataka kung sino siya, saan siya galing at anong balak niya. Ngunit si Lizelle ay tuloy-tuloy lang. Nang makalapit siya kay Doña Caridad, ay bahagya siyang yumuko. Ma'am, patawad po kung ako'y manghihimasok pero gusto ko pong mag-alok ng tulong. Mahinang sabi niya. Napatingin si Doña Caridad at nagulat. Excuse me? Who are you? Lizelle Sanchez po. Postulant po ako ng Order of the Sacred Rose sa Antipolo. Anong klaseng tulong bang sinasabi mo? Kung papayag po kayo, at kung papayag din po ang groom,
Ako na lang po ang papalit sa bride. Ako na lang po ang ikakasal sa kanya. Napatingin si Ruel at halos mapaatras. Lumingon siya kay Primo, pero tahimik pa rin ito. Hindi pa rin siya kumikilos. Napatayo si Doña Caridad. I beg your pardon? Hindi ko pala yunin ang gulo. Gusto ko lang po talagang makatulong. Nakita ko pong nangyari at hindi ko po matitiis na basta na lang siya iiwan sa altar. Kung maaari po, kung pwede ako na lang po. Lalong umilit ang tensyon sa simbahan. May mga bulungan, may ilang natahimik. Wala pang ganoong nangyari sa buong Tagaytay ng isang madre o nagmamadring babae ay basta-bastang aakit sa altar at mag-aalok ng kanyang sarili. Pero hindi na alintanan ni Lizelle ang tingin ng mga tao. Kahit ang kaba sa dibdib niya ay nilulunod na ng awa para sa lalaking hindi man lang niya kilala. Ruel? Mahina ngunit malinaw na tawag ni Primo. Yes, Primo? Sinong kausap ni Mama? She's a postulant. Name's Lizelle Sanchez. Galing daw sa Antipolo. And she's offering to be your bride. Napasinghap si Primo. Is this some kind of joke? Hindi. Hindi po ako nagbibiro, sir. Seryoso po ako. Mabilis sa sagot ni Lizelle. Tahimik lang si Primo ng ilang segundo. Tila iniisip kong panaginip ba to. Sa lahat ng pwedeng nangyari, ay itong hindi niya inaasahan. Mama? Yes, anak. Do you know this woman? No, anak. Ngayon ko lang siya nakita. She says she's a postulant. Ngumiti si Primo ng sarkastiko. So, let me get this straight. Iniwan ako ng babaeng mahal ko. And now, a complete stranger wants to marry me out of pity? Lumakas si Lizelle papalapit. Hindi po awa lang, sir. Isa pong desisyon na pinalangin ko. Nakita ko po kayo. Narinig ko po ang sakit ng katahimikan nyo. At kung may magagawa po akong kahit konting bagay para hindi nyo maramdaman na iniwan ko ng buong mundo, gagawin ko po. Naglakad si Primo paatras ng konti. This is insane. It is. But maybe you should consider it. You don't have to go through this alone, Primo. Sagot ni Ruel. I didn't ask for your help. I just wanted to get married. Nilapitan ni Doña Caridad ang anak. Anak, listen to me. This is humiliating, yes. But you have two choices. Either walk away from this altar with your head down, or take this woman's offer and stand up. Let people see that you're not broken. I'm not broken, Ma. I'm betrayed. Mariing tugon ni Primo. Napayuko si Lizelle, pero hindi siya umalis. Hindi siya nagpapanggap na alam niyang nararamdaman ng lalaki. Hindi rin siya nagkunwaring may sagot sa sakit na dala nito. Pero ang alam niya ay handa siyang gapanan ng isang papel na kahit papansamantala para punan ng puwang na iniwan ng iba. Primo, look. You don't have to love her. You don't even have to pretend. Just let this end with dignity. Mahinang sabi ni Ruel. Nagtagal ng ilang minutong katahimikan. Si Primo ay nanatiling nakapikit. Sa kabila ng kanyang pag-alinlangan, ay ramdam niyang sinsiridad ang boses ng babae. Walang halong drama, walang halong pag-arte. Isa lang itong simpleng babaeng may matatag na loob. Sagutin mo nga ako, Miss Lizelle. Do you understand what you're offering? Mabagal na pagkakasabi ni Primo. Opo. You're offering your life to a man you don't know. A man you don't love. A blind man. Opo. Pero kahit po hindi kita kilala, naniniwala po kung hindi po kawalan ng paglilingkuran ng isang taong nangangailangan at hindi po dahil ng pagiging bulag para hindi po kayo mahalin. Kung sakasakali. Napatingin si Doña Caridad kay Lizelle. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Takot ba? Paghanga? O pagdududa? Pero ramdam niyang katapatan sa boses nito. Tahimik si Primo. Niyuko niya ang ulo at hinawakan muli ang singsing sa bulsa. Mama, do we still have the second ring? Yes. Ruel, tell the priest we're ready. Nagulat si Ruel.
Primo, tell him, I'm not walking away from this altar. Ulit ni Primo. Walang tumutol at walang gumalaw. Ang buong simbahan ay parang huminto sa oras. Ang lalaking iniwan sa altar ay tinanggap ang alok ng isang estrangherang babaeng magpakasal sa kanya. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa prinsipyo, sa dignidad at sa pananampalataya. At si Lizelle ay tahimik na lumuhod sa harap ng cross at nagdasal. Wala siyang hiningi kundi lakas, at kung ito man ay kalooban ng Diyos, ay handa siyang tanggapin. Ang katahimikan ng simbahan ay tila naging kanlungan ng isang desisyong hindi inaasahan. Walang ingranding musikang tumutugtog sa paglalakad ni Sil sa jazz patungong altar. Wala ring mga panyayang ngiti mula sa mga abay. Ang kanyang puting bestida ay hindi hinangong mula sa mga designer shop sa Makati o Paris, kundi simpleng damit mula sa kumbento. Ngunit sa bawat hakbang niya ay may bigat na hindi kayang tumbasan ng alahas o perpektong hairdo. Naghihintay si Primo Trinidad sa dulo ng altar. Nakatayo siya ng tuwid na tila wala nang pakailam kung sino man ang darating, basta't matapos lang ang seremonyang to. Hindi pa na siya tumitingin kahit saan. Hindi dahil sa kanyang kapansanan, kundi dahil ayaw niyang maramdaman ng kahit anong pagkabigo pa. Tumigil si Lizelle sa harap niya. Marahan siyang inilalay ni Ruel. Primo, she's here. Sabi ni Ruel sa mahina at maingat na tono. Tumango si Primo. Let's just get this done. Ang pare tila nag-alinlangan sa simula, ngunit sa huli pinili pa rin niyang ituloy ang seremonya. May mga bisita pa rin nananatili, hindi dahil gusto nilang makisaya, kundi dahil gusto nilang makita kung anong klaseng kasal ang magaganap sa pagitan ng dalawang hindi magkakilala. Walang lumuhang bride at walang halakhak ng groom. Tanging mga salitang panata at tahimik na pagtanggap. Nang sinabi ng paring, "You may now kiss the bride," ay nag-atubili si Primo. Hindi niya alam kung paano hahawakan ang mukha ng babaeng katabi niya. Wala siyang mapanghahawakan, kundi ang lamig ng ere at ang init ng sariling hiya. Kaya't dahan-dahan siyang lumapit, saka marahang nagsalita. I'm not doing this for love, but thank you for being here. Hindi sumagot si Lizelle. Tumango lang siya, tinatanggap ang bigat ng bawat salita. Paglabas sila ng simbahan ay walang konfeti, walang palakpakan. Ilang kamera lang ang tumutok sa kanila, hindi para dokumentohan ng saya, kundi upang himay-himayin sa social media kung anong nangyari sa most shocking wedding of the year. Sa sasakyan ay tahimik. Si Primo ay nakaupo sa likuran at tahimik na pinakikinggan ang ugong ng makina. Sa tabi niya ay si Lizelle na nakasulyap lang sa bintana at pinipigil ang kaba. Nasa harapan si Doña Caridad at Ruel. I still don't understand why you said yes, but thank you. Bulong ni Doña Caridad habang nakatingin sa likod. Opo, ma'am. Wala pong ibang dahilan kundi gusto ko lang pong tumulong. Kung di ko man po kayo nasiyahan sa desisyong to, sana po hindi ko kayo napahiya. Lumingan ng bahagya si Ruel. You've done more than most people would ever dare. At si Primo ay walang ni isang salita. Pagdating sa mansyon ng mga Trinidad ay isang malaking black iron gate ang bumukas. Ang bahay ay parang isang stante ng Toscana. Malawak ang damuhan, may fountain sa gitna at ang marble steps bakit sa front door ay puting-puti. Pagbaba ng sasakyan ay sinilubong sila ng ilang staff. Tahimik ang mga ito, hindi malaman kung paano babatiin ang bagong misis ng amo nila. Si Lizelle naman ay tahimik lang nakatayo, hawak pa rin ang maliit ng bag. Wala siyang dalang maleta. Hindi nga niya alam kung dito ba talaga siya mananatili. Pumasok sila sa loob, ang grand staircase ay may red carpet at ang chandelier ay kasing laki ng kotse. Nakaramdam siya ng pagkailang. Welcome to your new home. Ani Ruel habang sinusundan siya ng tingin. Bumaling si Primo kay Lizelle. Lizelle, let's be clear. Po? I didn't marry you because I love you. I married you because I had no choice. Opo. So, let's make this simple. He will stay in the guest room
No one expects us to be a real couple. This is all temporary. Tumango si Lizelle. Hindi po ako aasa, sir. Ako pong nag-alok at ako pong tumanggap ng kakambalitong responsibilidad. Hindi po ako umaasa ng kapalit. Napatingin si Doña Caridad. You're different. You have grace I didn't expect. Hindi na sumagot si Lizelle. Sa dami ng naririnig ng papuri o puna, ay isa lang gusto niyang gawin ngayon, ang magpahinga. Ipinakita ng isa sa mga kasambahay ang silid para kay Lizelle. Malawak ito at mas malaki pa sa buong bahay na kinalakihan niya. May sariling banyo, veranda, at isang aparador na kasya ang buong damit ng isang pamilya. Pero sa gitna ng silid, sa ibabaw ng kama, ay isa lang ang nilapag niya, ang kanyang maliit na rosaryo. Lumuhod siya sa gilid ng kama. Panginoon, hindi ko po alam kung tama po ba to. Pero kung ito pong landas na pinili niyo para sa akin, ay bigyan niyo po sana ako ng lakas. Turuan niyo po ako mahalin ng bagong buhay na to. Kahit pa hindi ko po ito pinangharap. Bulong niya. Samantala sa kabilang bahagi ng mansyon ay nasa kanyang silid si Primo. Nakatayo siya sa may bintana, hawak ang baso ng tubig, pero hindi umiinom. Nasa isip niya ang tanong ng ilang beses nang umikot sa ulo niya simula pa kanina. Bakit siya pumayag? I never met anyone like her. She sounded so young, innocent, simple. Too simple for the life she'd used to. Yet, she stood in front of everyone, offered herself. I didn't ask for anything in return. Napailing si Primo. I must be insane. This whole thing is insane. Maya-maya lang, pumasok si Ruel sa silid. You good? Define good. I just wanted to check if you need anything. No, but thanks. Primo, look, I know this isn't how you wanted your life to go, but you have to admit, she saved your pride back there. I didn't need saving, Ruel. I needed Zarina. Tama ka. Pero wala na nga si Zarina, di ba? And whether you like it or not, Lizelle is here. So maybe try to be civil? I am being civil. He literally told her to sleep in the guest room and not expect anything. Yeah, because she's not my wife. Tumaas ang isang kilay ni Ruel. She is, on paper, on altar, in public. Napabuntungin nga si Primo. I just don't want her to think that this is some fairy tale. This is a mess. A glorified bond aid. Nothing more. Samantala sa guest room, si Lizelle nakahiga na pero gising pa rin. Tinitingnan niya ang kisame habang nakayakap sa rosaryong tanging yaman niya. Hindi siya umiiyak, pero ramdam ang kabigat-bigat na pakiramdam. Mula sa pagiging halos madre, ngayon ay isa na siyang may bahay ng isang lalaking ni pangalan ay hindi pa niya kabisado. Ilang oras pa lang nakalipas. Pero hindi siya nagsisisi. Wala siyang pagsisisi sa puso niya. Ang meron lang ay panalangin. Hindi ko man po siya kilala, Panginoon. Sana po hindi niya ako mahihiyan. At kung ako po hindi niya kayang mahalin, sana po matutunan ko para siyang intindihin. Sa kabilang silid, si Primo'y nakaupo pa rin. Hawak pa rin ang singsing na para sana kay Sarina. Binubuksan sa kanyang maliit na kahon. Pinagmamastan ito sa katahimikan. She didn't choose me. Ang paulit-ulit na bumabagabang na mga salita sa isip ni Primo. At kahit pa alam niyang isang kabaliwan ang nangyari ngayong araw, ay isang bagay lang ang malinaw. Na may isang babae, isang estranghera ang humakbang paakyat ng altar para sa kanya. Wala siyang plano, wala siyang direksyon. Pero ang isa na lang sigurado ay hindi niya ito hiningi at hindi rin niya ito katapusan. Ngayon pa lang, nagsisimula pa ang gulo. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Lizelle sa mansyon ng Trinidad. Sa bawat sulok ng bahay ay daman niya ang lamig ng pagtanggap. Hindi lang sa malibig na kliyama ng Tagaytay, kundi sa pakikitungo sa kanya, lalo na mula kay Primo. Umaga pa lang
ay maagang gumising si Lizelle para tumulong sa kusina. Sanay siyang gumalaw at maglingkod. Pero sa mansyon, lahat ng kilos ay sinusukat. Isang araw, Lizelle? Malabig na tawag ni Primo habang naglalakad, hawak ang kanyang tungkod. Po? Tanong ni Lizelle na mabilis lumapit. Did I ask you to move around the house? Hindi po, pero gusto ko lang po sanang maging kapaki-pakinabang. So you thought you'd impress me by meddling with the house staff? Hindi nakasagot si Lizelle. You don't need to prove anything. This is not a convent. You're not a servant here. Just stay in your room and stay out of my way. Opo. Mahinang sagot ni Lizelle at pilit ngumiti kahit ramdam ang kirot. Sa likod ni Primo ay lumabas si Ruel mula sa study. Narinig na ang tono ng pinsan. Primo, come on. She's just trying to help. Sabat nito. Then she can help by not trying too hard. Seriously? She offered herself to save you. At very least, be decent. Wika ni Ruel na halatang iritado na. Pero hindi na sumagot si Primo. Naglakad na ito paalis kasabay ng pagbagsak ng katahimikan sa hallway. Kinabukasan ay sinubukan ni Lizelle na ayusin ang maliit na hardin sa likod. Gamit ang lumang gunting at maliit na pala ay dahan-dahan niyang nilinis ang paligid. Kalmado siyang kumikilos, tila hinahanap ang katahimikan na dati nakasanayan sa kumbento. Enjoying your new playground? Napalingon siya. Si Primo nakatayo sa ilalim ng lilim ng veranda at hawak ang kanyang tungkod. Gusto ko lang po sanang linisin. Sayang naman po kasi yung mga halaman eh. You don't need to act like you belong here. Hindi na nakasagot si Lizelle. You married into this family, Lizelle. But that doesn't mean you're part of it. Masakit man, pero tinanggap ni Lizelle. Opo, alam ko pong hindi ko pag-aari ang lugar na to. Pero kung may magagawa pa ako mabuti kahit konti, gagawin ko po. Then stop trying. Because you're just making things more uncomfortable. Nakatayo lang si Lizelle, hawak ang puting bulaklak na dapat sana'y itatanim niya. Sa kanyang likod ay dumating si Doña Caridad. Tahimik ito ngunit matalim ang titig kay Primo. Enough, Primo. Ma, hindi ko hahayaang tratuhin mong basurang babaeng nagligtas sa pangalan natin. Bumaling si Primo sa ina. She doesn't belong here, Ma. Well, she's already here. And whether you like it or not, she's your wife. Hindi na sumagot si Primo. Tinalikuran niyang dalawa at muling naglakad pabalik sa loob ng bahay. Lumapit si Doña Caridad kay Lizelle at dahan-dahang hinaplos ang likod nito. Don't mind him, Iha. He's grieving, that's all. Opo, ma'am. Naiintindihan ko naman po. Just be patient. I know this is not what you expected either. Ngumiti si Lizelle kahit ang mga mata niya ay punong-puno ng pagod. Ilang araw lumipas, sa dining table laging tahimik ang bawat almusal. Si Primo ay walang kibo. Si Lizelle naman ay laging nauunang matapos at bumabalik agad sa kwarto. Isang gabi habang kumakain ay sinubukan ni Lizelle na alokin si Primo ng mainit at tsaa. Sir, gusto niyo po ng silabat? Maginhawa po sa tiyan. I don't drink whatever you make. Sige po. Katahimikan. Sa dulo ng mesa ay nilapag ni Ruel ang kanyang kubyertos. What's wrong, Primo? She's not trying to poison you. I didn't say she was. I just don't need her hovering over me. Primo, don't be too cruel. Singit naman ni Doña Caridad. Sumandal si Primo sa kanyang upuan. Cruel? No, Ma. I'm being honest. She stepped into a role she can't play. So why are we pretending this works? Tumayo si Lizelle. Pasensya na po. Aalis na lang po ako sa mesa. Lizelle. Sabay-sabat ni Ruel, pero tinakpan ni Lizelle ang bibig niya ng panginginig ng ngiti. Okay lang po, si Ruel. May rosaryo po ako sa kwarto. Iyon na lang po ang pagsasabayang kanin ko ngayong gabi.
Tahimik ang buong mesa. Nang makalayo si Lizelle, ay narinig ni Primo ang pagbuntong hininga ni Ruel. You keep pushing her away. But for what? Pride? She's already here, Primo. The least you can do is not make her life hell. Hindi sumagot si Primo. Pero baka sa mukha niyang tinamaan siya kahit paano. Sa guest room, ay nakaupo si Liza sa sahig at nakatalikod sa kama. Hawak niyang rosaryo pero hindi niya maituloy ang dasal. Basa ang mga pisngi niya. Ngunit pinipilit niyang huwag lumikha ng kahit anong ingay. Sobrang hirap po, Panginoon. Pero kung para po sa inyo to, tatapusin ko po. Nang biglang may kumatok sa pinto, si Doña Caridad. Lizelle? Po, ma'am? Can I come in? Tumango si Lizelle at agad binuksan ang pinto. Dahan-dahang pumasok ang ginang, hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Hindi ako sanay magdala ng tsaa sa kwarto ng bisita. Pero ngayong ikaw ang bisita ko, I suppose I can make an exception. Napangiti si Lizelle. Salamat po. Listen, Iha. You're doing more than enough. Huwag mong hayaang sirain ng matigas na ulo ng anak ko ang puso mo. Pero, ma'am, kung hindi po siya handa sa gantong sitwasyon, baka po mali talagang ginawa ko. Hindi. Ang mali, iniwan ka agad siya ng babaeng pinili niya. At ikaw? You stepped in when no one else would. Pero hindi naman po ibig sabihin noon na kaya ko pong manatili dito habang buhay. Kung hindi niya po talaga ako tanggap, baka po mas mabuti pong umalis na lang po ako. Then do it when you decide you're done. Not because he made you feel worthless. Tumango si Lizelle at pilit pinipigilan ng luha. Kinabukasan, habang naglalakad si Lizelle sa hallway, ay nakasalubong niya si Primo. Tulad ng dati, hindi to tumigil na tumingin. Ngunit sa pagdaan niya ay tumigil si Primo at nagbitaw ng salita na hindi niya nakatingin sa kanya. You should have walked away when you had a chance. Hindi sumagot si Lizelle. Sa halip ay nagpatuloy siya sa paglalakad, tahimik at buo ang loob. Lumipas ang mga araw, sa kabila ng malamig na pagtanggap ni Primo ay hindi sumuko si Lizelle. Ang mga payo ni Doña Caridad ay naging daan upang mapanatili niya ang tibay ng loob. Sa bawat almusal ay tahimik pa rin si Primo, ngunit hindi na kasing tapang ng dati ang kanyang mga salita. At si Lizelle, hindi man pinapansin, ay patuloy na naglilingkod. Nagdadala ng mainit na tsaa, nag-aayos ng bulaklak sa dining table, at tahimik na nagdarasal tuwing gabi. Walang pilit, walang reklamo, ngunit may pag-asa. Isang hapon habang nakupo si Primo sa veranda, ay dumating si Lizelle. Bitbit ng isang lumang libro. Sir, gusto niyo po bang basahan ko po kayo? Tahimik si Primo sa loob ng ilang segundo. Noon lang siya inalok ng ganon. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa malasakit. What kind of book? Tanong niya na malamig pa rin ang tono. Yung mga kwento po ng matanda, tungkol po sa mga kababalaghan, pero may aral din po. Ngumiti ng bahagya si Primo. Old folklore? Opo, medyo nakakatawa po minsan. Pero paborito po ito ng mga lolo't lola sa bahay ang punan dati. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Primo. You took care of old people? Opo, bago po ako ng postulant, nagtrabaho po ako sa shelter sa Laguna. Inalagaan ko po yung mga matatandang iniwan ng pamilya. Marami pong kwento eh. Marami din pong lungkot. Natahimik si Primo. Hindi siya sanay sa ganong kwento. Tunay, hindi dramatiko, pero may lalim. Okay, let's hear one. Aniya. Napangiti si Lizelle. Umupo siya sa tabi ng mesa. Hindi malapit, ngunit sapat para marinig siya ni Primo. At nagsimula siyang magbasa. Ang boses niya kalmado, mabagal ngunit malinaw. At habang nagkakwento siya, hindi niya napansing pinakikinggan na talaga siya ni Primo. Hindi lang para pakinggan, kundi upang damhin ang tinig niya. Pagkatapos ng ilang pahina, ay nagsalita si Primo. You have a calming voice. Po,
You sound safe. It's rare. Nagbabasa silang libro at dahan-dahang ngumiti. Marami na pong siksabi noon, lalo na pagalit sila at akong kausap nila. Pero hindi ko po alam kung compliment po pa talaga yun. Ang gusto lang nila akong patahimikin. Bahagyang napatawa si Primo. It's a compliment. Kinabukasan ay naabutan ni Primo si Liza sa library. Nakatayo ito sa gilid ng bookshelf. Pinipilit abutin ng isang lumang aklat sa taas. Need help? Tanong niya at lumapit ng konti. Napalingon si Lizelle na tila nagulat. Sir, hindi po. Kaya ko na po to. I doubt that. Even I can hear you're struggling. Tumawa ng konti si Lizelle at sa huli sumuko rin. Sige na nga po. Medyo mataas po kasi. I don't exactly have the height, but I have people. Ruel? Sabi ni Primo na natawa ng konti. Lumabas naman si Ruel mula sa hallway. What now? Book, shelf, top. Napailing si Ruel at lumapit para kunin ang aklat. Nang makuha na ito'y inabot niya kay Lizelle. Thank you po, si Ruel. Ngumiti si Ruel. You're welcome, Ma'am Bride. Napailing si Primo. Ruel, stop calling her that. Why? That's what she is. Sa likod ng kanyang sunglasses ay hindi mapigilan ni Primo ang kislap ng kanyang mga mata. Tahimik pero may ngiting sumilay sa kanyang labi. Nang mga sumunod na araw ay nagsimula na ring masanay si Lizelle sa routine ng mansyon. Hindi na siya masyadong iniiwas ni Primo. Hindi pa rin ito palakibo pero minsan ay siya pa ang unang bumabati. Isang gabi, nasa hallway si Lizelle at pabalik na sa guest room nang marinig niyang tinatawag si Doña Caridad mula sa sala. Lizelle? Po, ma'am? Why would you like to join us for a tea? Pagpasok niya sa sala, naroon si Primo, nakaupo at hawak ang baso ng tubig. Hindi ito kumibo nang pumasok siya. Umupo siya sa kabilang upuan, tahimik, hanggang sa tanungin siya ni Doña Caridad. Anak, hindi mo ba naisip minsan na kung hindi ka sana pumunta sa simbahan ng araw na yun, hindi mo rin mararanasan ang lahat ng sakit na to? Napangiti si Lizelle. Opo, naisip ko rin po yan. Pero lagi ko pong tinatanong sa sarili ko na kung hindi po ako naroon, sino po kayang tatayo sa altar kasama si Sir Primo? Probably no one. I would have been humiliated. But at least, free. Sabat ni Primo. Tahimik ng si Lizelle, hindi siya nasaktan. Alam niyang hindi yun patama, kundi tapat na saloobin. Pero maya-maya nagsalita ulit si Primo. But if someone had to stand there, I'm glad it was you. Nagkatingin na sila ng matagal. Wala mang halata, pero sa mga matang hindi na nakikita, ay naroon ang pahiwatig ng konting paggalang. Isang umagang maulan ay naabutan ni Primo si Lizelle sa veranda. May hawak na tasa ng kape. Tinitingnan ito sa ulan sa hardin na parang tahimik na nagdarasal. Rain reminds me of home. Ani Lizelle, si Primo na ngayon hindi naiwas kumakinig at nagtanong. Where's home for you? Dati po sa may Mindoro. Pero nang mawala ang bahay namin sa sunog, napunta po ako sa Maynila. Doon po ako lumaki sa shelter. Doon ko rin po natututong mag-alaga ng mga matatanda. Sila po ang naging pamilya ko. Natahimik si Primo. Hindi nakalaing ganito kahirap ang pinagdaanan ng babaeng araw-araw niyang tinitingnan na parang hindi nararapat. And yet, you offer yourself to someone like me? Hindi po ako naghahanap ng gantimpala, sir. Wala po akong hinihiling na gano'n. Pero gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na kahit pumadilim ang mga mata, ay pwedeng maliwanagan ang puso. Tumango si Primo at bahagyang napangiti. You're something else, Lizelle. Ngiti ang naging tugon ni Lizelle dahil sa pagagulat niya sa mga sinabi ni Primo. Nang isang hapon, magaan ang hangin. Habang nasa veranda sila pareho ay madala si Lizelle tinapay na niluto niya. Tikman niyo po, hindi po ito mamahaling tinapay. Pero paborito po ito ng mga lola noon. Kumagat si Primo.
It's not that. Hindi po ba matabang? No, actually it's good. Talaga po? Thank you, Lord. Tumawa si Primo. Do you always pray over baked goods? Opo, kailangan ko po kasing masarap kahit walang mantikilya. Natawa muli si Primo. You're oddly funny, huh? Napangiti si Lizelle. At sa unang pagkakataon ay nagtagpo ang kanilang mga tawa sa iisang lugar. Walang hadlang, walang galit. Sa di kalayuan, si Doña Caridad na tahimik na nanunood mula sa veranda ay ngumiti. Sa wakas, may liwanag nang pumapasok sa anak niyang matagal na nakababad sa dilim. Nang gabi na, habang si Primo ay nasa study, ay pumasok si Ruel. You're smiling. Puna nito. Am I? Yes, and don't deny it. Niringon ni Primo ang pinsan. She's not what I expected. She's not supposed to be. That's what makes her work. You really think this could work? Tila nag-aalalang tanong ni Primo. Tumango naman si Ruel. You don't need to love her now. But don't close your heart just because you've been hurt once. Hindi na sumagot si Primo. Pero sa loob ng dibdib niya ay may bagay na unti-unting gumagalaw. Isang bagay na matagal nang nakatago. Lumipas ang mga linggo, hindi na tulad ng dati ang samahan ni na Primo at Lizelle. Mula sa tahimik na pakikisama ay naging magaan ang bawat umaga. May kasabay ng kape, may palitan na ng kwento, at paminsan-minsan ay may sabay na tawa. Hindi nila sinimulan ng biglaan ng pagbabago. Pero unti-unti ay tila may puwang ng binuksan ang bawat araw para sa isa't isa. Minsang umuulan ay naabutan ni Lizelle si Primo sa veranda. Nakaupo ito tahimik lang habang nakikinig sa ulan. Gusto mo ng mainit na tsokolate? Tanong ni Lizelle na may hawak na tray. Binaling ni Primo ang kanyang ulo kay Lizelle. I'd love that. Iniabot ni Lizelle ang tasa at tinanggap naman yun ni Primo. At habang umiinom ito, ay umupo na rin siya sa tabi. Malapit lang pero hindi nakakailang. Alam mo, Lizelle, I used to hate quiet moments like this. Bakit naman po? Because they remind me I'm alone. Hindi agad sumagot si Lizelle. Hinayaan nang magsalita si Primo sa sarili nitong paraan. But now, I'm starting to like them. Maybe because you're in them. Napatingin si Lizelle. Hindi niya alam kung anong isasagot. Pero ramdam niyang hindi ito biro. Hindi naman po ako sanay sa mga ganitong usapan. Sabi niya na medyo napapangiti. Neither am I. But it feels natural. Tahimik silang dalawa habang patuloy ang ambon. Walang kailangan sabihin, sapat ng katahimikan. Kinagabihan, habang si Lizelle ay nasa kusina at naghuhugas ng tasa, ay biglang dumating si Primo. Lizelle? Mahinahong tawag nito. Po? Do you ever wonder why you ended up here? Hindi ko po alam. Pero iniisip ko, baka ito na po yung landas sa para sa akin. I'm starting to think, baka ito na rin kailangan ko. Hindi agad nakasagot si Lizelle. Ramdam niyang may laman ang sinabing yun ni Primo. Pero ayaw niyang bigyan ng ibang kahulugan. You don't have the answer. I just needed to say it. Kinabukasan ay nagpamassage si Primo sa therapy room ng bahay. Pagkatapos ng session ay naglakad-lakad siya sa hallway at narinig ang tinig ni Lizelle mula sa malit na silid. Mahina itong umaawit habang nag-aayos sa mga lumang libro. Pumasok si Primo. Hindi ko alam na marunong palang kumanta. Ay, pasensya na po. Nahuli niyo pa ako. It was nice. Simple, like you. Lumapit si Lizelle. Pasensya na po kung madalas ako maingay sa mga lugar na tahimik. No, I like it. You're bringing life into this house. Nagkatitigan silang dalawa. May ilang segundong katahimikan. Wala ni isa sa kanilang nagsalita. Hanggang sa dahan-dahang lumapit si Primo. Lizelle? Po? Tinaas si Primo ang kanyang kanang kamay. Pilit hinahanap ang pisngi ng asawa.
Hinayaan naman nila sila hawakan siya nito. You're not just kind. You're brave. And I think I'm starting to care too much. Hindi ko po alam kung paano sagutin yan. You don't have to. I just needed you to know. At nang gabi na, tahimik ng buong bahay. Sa loob ng silid ni Primo ay naroon si Lizelle, dala ang mga gamot nito. Oras na po ng gamot. You always come, even when I don't ask. Ani Primo habang umiinom. Responsibilidad ko po yon bilang asawa mo. Is that all I am to you? Responsibilidad? Matabang na tanong ni Primo. Hindi siya sumagot agad. Umupo si Lizelle sa gilid ng kama. Hindi ko po alam kung anong tawag dito. Basta po, gusto ko lang naninito ako. Hinawakan ni Primo ang kamay ni Lizelle ang mahigpit. Can you stay tonight? Not because I need you, but because I want you here. Tumingin si Lizelle, walang pilit at walang puwersa. Papalapit ng papalapit si Primo at Lizelle sa isa't isa, hanggang sa dahan-dahang naglapit ang kanilang mga labi. Is this okay? Halos pabulong na tanong ni Primo. Tumango naman ang marahas si Lizelle at muling naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pag-aalala ang sisimula, pero habang tumatagal ay naging totoo at mariin. Sa gabing yon, walang ibang naririnig kundi ang bulong ng hangin sa labas at ang patak ng ulan sa bubong na parang sinasabayan ang tibok ng puso nilang dalawa. Nang humawak si Primo sa bawang ni Lizelle, ay dinala siya palapit ay hindi na ito tumutol. Ang dating agot sa pagitan nila, ngayon naglaho. Mainit ang gabi, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa damdaming matagal na nilang pinipigilan. Hinubad nila silang manipis na balabal na suot niya at sa liwanag na ng maliit na lampshade ay nakita ni Primo ang anino ng isang babaeng hindi perpekto pero totoo. Sa yakap ni Primo ay nahanap ni Lizelle ang katahimikan na hindi niya nakita sa kumbento. Sa halik naman ni Lizelle ay nahanap ni Primo ang kapatawaran sa kanyang sarili. At sa kanilang pagtulog ng magkatabi at walang kasunduan, wala nang distansya at ang natira na lang ay ang dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng bagyo ng nakaraan. Walang kailangang sabihin, wala rin kailangang ipangako. Pero sa gabing yon, alam nilang pareho na hindi sila muling magiging magkaibang mundo. Good night, Lizelle. Good night, Primo. At sa katahimikan ng gabi, ay naroon ang pag-amin ng pusong natutong magmahal. Hindi dahil sa ganda, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kabutihang hindi nakita ng mata, kundi naramdaman ng puso. Ang unti-unting pag-usbong ng pag-iibigan ni na Primo at Lizelle ay naalintala nang biglang nagbalik si Zarina. Isang hapon habang si Lizelle nasa hardin at tahimik na nag-aayos ang mga pinuto na halamang gamot sa mesa, ay may dumating na sasakyan sa mismong harapan ng mansyon ng mga Trinidad. Hindi ito ordinaryong bisita at isang mamahaling sasakyan na agad binuksan ng isang tauhan. Bumaba ang babae, suot ang puting dress, may designer shades at halatang matagal na ring wala sa Pilipinas. Si Zarina Henner. Napalingon ng ilang staff, ang iba hindi napigilan ng pagbulong. Kung ito ba daw ang pride na tumakas sa araw ng kasal ng kanilang amo. Nakarating ang balita kay Doña Caridad sa loob lamang ng 2 minuto. Mabilis siyang bumaba mula sa hagdan at dignified ang kilos, pero baka sa mukha ang tensyon. Paglabas niya ay naroon si Zarina sa harap ng pintuan. Tita, I need to see Primo. Bungad ng dalaga. Nanlamig ang loob ni Doña Caridad. Hindi niya inaasahang makikita pang babaeng to sa kanilang bakuran. Ngunit sa likod ng pagkagulat ay may inipong galit at panghihinayang. Why now, Zarina? What are you doing here? Tita, please. Just let me see him. I know I have a lot to explain. Sa loob ng music room ay naroon si Primo. Nakaupo siya sa itim na leather chair, habang si Ruel ay nakatayo malapit sa shelf, nagbabasa ng ilang page ng isang kontrata. 20% equity, and the rest, negotiable. Ani Ruel.
So that's the proposed distribution? Tugon ni Primo. Oo. And honestly, medyo bias in your favor. Natahimik si Primo at tumango lang. Sa likod ng kanyang salaming itim ay wala mang matang makakakita, ngunit kita sa ekspresyon na ang lalim ng kanyang iniisip. Nang biglang may pumasok na tauhan at bumulong kay Ruel. Nag-angat ng kilay si Ruel sabay tingin kay Primo. She's here. Sumeryosong mukha ni Primo. Sino? Si Zarina. Tumigil si Primo sa paggalaw, napasandal siya sa sandalan ng upuan at natahimik. She said she wants to talk to you. Let her wait. Sagot naman ni Primo. Makalipas ang ilang minuto, ay pinapasok si Zarina sa receiving room. Naroon si Doña Caridad at tahimik lang sa gilid, pero handang sumalo kung may gulo. Pumasok si Primo, inalalayan ng isang kasambahay at naupo sa paborito niyang upuan. Hindi siya nagsalita agad. Primo, bunga di Zarina. Zarina, you're here. I am. I came back. I know I have no right, but I needed to explain. Tahimik lang si Primo. I left because I was scared. You were going blind. You warned me. I thought I couldn't handle it, but I panicked. I was strong enough to be your eyes. You left me at the altar. That's not fair, Zarina. That's abandonment. I know. I was selfish, cowardly, but I've changed. Naghalokip-kip ng braso si Doña Caridad. Change doesn't undo the past. Tita, I'm not here to erase the past. I'm here because I want to make it right. You think it's that easy, huh? I know. I just remembered who he was to me, how I loved him, and now I know I still do. Sagot ni Zarina at huminga ng malalim. Bigla namang bumukas ang pinto. Si Lizelle, may dalang tray ng tsa at tinapay, ay napatigil sa paglalakad nang makita si Zarina. Nagtagpo ang mga mata nila at si Zarina ang unang nagsalita. She's the one? Natahimik si Primo. Yes, she stayed. Sagot naman ni Doña Caridad. Hindi na kumibo si Lizelle. Tahimik niyang nilapag ang tray sa mesa at bahagyang yumuko. Ma'am, maghahanda na lang po ako sa kusina. Mahinang sambit ni Lizelle. Wala siyang binanggit kay Primo. Hindi siya naghintay ng sagot at tahimik lang lumabas. Kinagabihan ay nasa veranda si Primo. Nakatayo si Ruel sa tabi nito habang si Doña Caridad ay nasa loob ng sala at pinagmamasdan ang pag-uusap ng dalawa. I'm confused. Zarina came back. The one I thought I'd love for life. And Lizelle? I didn't see her. Not even once. But I felt her. Tatanggapin mo ba si Zarina ulit? I don't know. Part of me wants to ask why she ran. Another part wants to forget. Then you need space to find out what sparked twins. Payo naman ni Ruel. Kinabukasan ay kinausap ni Primo si Lizelle sa veranda. Tahimik siya habang lumapit. Upo ka. Ani Primo. Tahimik na umupo si Lizelle. Zarina's here. She said she regrets leaving. She wants to start again. Tumango si Lizelle kahit hindi niya alam kung dapat pa siyang magsalita. I don't know what to do. I need space. I need to think. Naiintindihan ko po. I want you to leave the house. Just for a while. Hindi inaasahan ni Primo na sasabihin niya yun. Pero kailangan niyang gawin. Nag-angat ang tingin si Lizelle. Wala sa mata niyang tampo pero may lungkot. Pinilit niyang ngumiti. Sige po, uuwi po ako sa kumbento. Doon po muna ako mananatili. Lizelle? Hindi ko po kayo pipilitin. Kung kailangan niyong balikan ng nakaraan at igagalang ko po yun. Tumayo si Lizelle ang maayos at tahimik. Salamat po sa lahat. Huli niyang sambit. Lumakad sa palayo ng hindi lumilingon. At si Primo na iwan sa likod, hawak ang dibdib na tila may kung anong nawala na ayaw niyang aminin. Umalis si Lizelle kinaumagahan
Hindi siya nagdala ng maraming gamit. Isang backpack lang at ilang personal na bagay na naipon niya sa loob ng mga buwang pananatili sa mansyon. Tahimik siyang umalis. Walang paalam sa mga kasambahay, walang yakap, wala ring luhang iniyakan sa harap ng iba. Pero sa bawat hakbang niya palayo, ay parang may nalaglag sa dibdib niya. Parang may pisi na unti-unting pinuputol sa puso niya. At hindi niya alam kung tama bang siya mismong humawak ng gunting. Pagdating niya sa kumbento ay sinilubong siya ng Madre Superiora. Maayos ang pagtanggap, tahimik at walang tanong. Ni hindi inusisa kung bakit siya bumalik at kung bakit hindi niya tinuloy ang pagiging misis ng lalaking bulag na binalikan ng dating nobya. Sa loob ng unang gabi ay nanatili siyang abala. Nagwalis, naglinis at tumulong sa kusina. Pero sa katahimikan ng kwarto kung saan siya pansamantalang natutulog ay doon siya bumulong. Panginoon, tama po ba tong desisyon ko? At hindi niya alam ang sagot. Pero ang alam niya, kung ang pagmamahal ay sakripisyo, ginawa niya na ang dapat. Sa kabilang banda ay hindi tahimik ang mansyon ng Trinidad. Magmula nang umalis si Lizelle, ay tila ba iba na ang daloy ng oras. Mabagal, tahimik pero hindi payapa. Si Primo ay madalas sa veranda, nakatayo, nakaupo at paikot-ikot. Hindi niya alam kung anong hinahanap, pero alam niyang may kulang. Ruel, is she alright, you think? Tawag niya isang hapon. Sino? Si Lizelle? She's strong, Primo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya nasaktan, ha? Natahimik si Primo, nakasalampak sa sofa, tanga ng isang bulaklak na rosas na pinutol mismo mula sa hardin. Every corner of this house has her in it. You missed her. I do. And it hurts. Hanggang sa biglang nagsalita si Doña Caridad mula sa likod. Then why are you letting her go? Tumalikod si Primo. Because I wasn't sure. I thought I owed Zarina a chance to explain. And now, I realize I don't love Zarina anymore. I was holding on to a memory, not a person. So what are you going to do? Primo stood slowly. I'm going to bring her back. If she'll have me. Nang gabing yun, habang si Lizelle nasa chapel ang kumbento, tahimik na nakaluhod sa harapang altar, ay narinig niyang mahinang mga yabag sa likuran. Hindi niya agad nilingon, inaakalang isa lang sa mga mate. Ngunit napansin niyang pagkabigla sa mukha ni Madre Cora na nakatayo sa may pintuan. Sinabi nito na may bisita daw at si Lizelle ang hanap. Sa harap ng kumbento ay naroon si Primo, naka-dark blue na coat, may dalang isang bouquet ng pulang roses sa isang kamay at isang malit na kahon na sa bulsa ng kanyang jacket. Primo! Tawag ni Lizelle mula sa rehas ng gate. Lizelle! Ani yan ay bumalang sa direksyon ng boses. Tahimik na ang paligid, tanging sila lang ang naroon. Bakit po kayo nandito? I had to see you. I had to say something. Hindi agad nakasagot si Lizelle. Every single day since you left, I've been reaching for your voice, your steps, your presence. And when you were gone, everything just stopped making sense. Tapos na yan, Primo. Nandito na ako. May panata akong kailangang tuparin. I know, and I won't stop you. I just came here because I need to tell you something before it's too late. Hinugot ni Primo mula sa busang malit na kahon. Binuksan yon, isang simple ngunit eleganteng singsing ang laman. Lizelle, I didn't ask you properly before. You stood by me when I was nothing but a man left behind. And yet, you became my sight when I was blind. My peace when I was lost. Natahimik si Lizelle. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, lalapit o lalayo. I didn't come here to stop your vows, but I came here to show you that I finally see. Dagdag ni Primo. Bumuntong hininga si Lizelle. Primo, nandito ako kasi kung sakaling hindi mo ituloyin bukas, alam mo na kung saan ka uuwi. Tumahimik ang paligid.
Sa likod nila unti-unti nang lumalabas ang mga bituin. Sa likod ng gate, si Lizelle ay nakatayo sa pagitan ng Panat at Pag-ibig. At si Primo, hawak ang rosas, hawak ang singsing at ang buong puso. Nang sumunod na araw, mag-aalas 6 ng umaga, tahimik ang loob ng kapili ng kumbento, maliban sa marahang tunog ng mga hakbang ng mga madre papasok sa harapan. Ang araw ng final vows ay dumating na. Tahimik si Lizelle nakaupo sa likuran habang hawak ang maniwis na tela sa kanyang belo. "Handa ka na ba, anak?" tanong ni Madre Cora habang inaayos ang kanyang suot. "Opo," sagot ni Lizelle. Pero ang tinig niya ay hindi buo. Walang ibang nakakaalam ng nangyari kagabi. Walang nakakaalam na si Primo ay tumayo sa labas ng gate ng kumbento. Bulag, nanginginig, ngunit may tangan-tangang bulaklak at singsing. Walang nakakaalam na may isang bahagi ng puso ni Lizelle na gustong bumalik. Ngunit heto siya, nakaupo sa simbahan at pinipilit buuin ang panatang minsan niyang pinangarap bago siya naging asawa sa papel. Ngunit ibang bagay ang panata kapag hindi pusong humawak. Sa loob ng simbahan na nagsimula ng awit ng mga madre. Isa-isang dumaan ang mga postulant papunta sa altar. Isa si Lizelle sa mga huli. Mabagal ang hakbang niya. Walang yabang, walang alinlangan sa galaw, pero sa puso ay may labanan. Huminto siya sa gitna. Tinapik siya ng madre upang lumapit sa harap. Isa na lang hakbang. Isa na lang salita at magiging ganap na siyang bahagi ng kongregasyon. Ngunit sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos ay isang pangalan ng paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Lizelle. Si Primo. Ang lalaking bulag, ngunit malinaw kung magmahal. Ang lalaking minsan naging matigas sa kanya, ngunit sa huli, siya rin naghintay sa labas ng kumbento. Bit-bit ang pag-asa. Napapikit si Lizelle, huminga ng malalim. Tila ang lahat ng tunog sa paligid lumabo. At ang naririnig niyang pinakamalapit ay ang tahimik na bulong ng damdaming hindi na kayang itanggi. Tumayo si Lizelle sa harap ng altar. Ang inaasahan ng lahat ay magpapahayag siya ng palata, ngunit nanatili siyang tahimik. "Lizelle?" tanong ng madre, ngunit tahimik pa rin siya. "May nais ka bang sabihin, anak?" Napakapit si Lizelle sa laylayan ng kanyang belo. Nang tumingala siya ay bakas ang luha sa kanyang mga mata. "Patawad po, Mother, pero hindi ko po kayang magsinungaling sa harap ng Diyos." Nagkatingin na ng mga madre na bigla ang mga kasama niyang postulant. "Hindi po kasi puso ko magsasalita kung pipilitin ko po itong panata." "Anak, may mahal po akong tao at hindi ko po kaya hindi siya piliin." Natahimik ang buong kapilya. Walang nagsalita at wala ring humarang. At sa mga sumunod na hakbang ay hinubad ni Lizelle ang belo niya. Binaba ito ng maingat saka humakbang paatras. Isang huling tingin sa altar at tumalikod siya. Lumawas mula sa pinto ng simbahan papunta sa liwanag ng umaga. Sa labas ay halos wala pang gising. Humawak si Lizelle sa kanyang maliit na bag at sumakay ng tricycle papunta sa bayan. Ang puso niya ay mabilis ang pagtibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang katiyakan na pinili niya si Primo. Makalipas ang halos isang oras, ay nakarating si Lizelle sa mansyon ng Mga Trinidad. Pinagbuksan siya ng isang kasambahay, nagulat ang mukha. Agad siyang pinapasok. Sa loob ay naroon si Doña Caridad sa receiving room. At si Rowella tila kakagising lang. "Lizelle? Anak, akala ko gusto ko po siyang makita. Si Primo po. Nasa bahay po ba siya?" Ngumiti si Doña Caridad. "Anak, nasa music room siya. He's been there since last night. Hindi makatulog." Hindi na naghintay pa si Lizelle. Dumiretso siya sa music room at binuksan ang pinto. Sa loob ay nakatalikod si Primo sa kanya. Nasa harap ito ng piano na tahimik lang. Hawak pa rin ang rosas na dala niya kagabi. Suot pa rin niya ang parehong coat. "Primo." Mahina pero malinaw na tawag ni Lizelle. Napalingon si Primo kahit hindi siya nakakakita. "Lizelle, babalik na ako." Napatayo si Primo at hawak pa rin ang bulaklak.
You came back? Tumango si Lizelle kahit alam niyang hindi nito makikita. Oo, kasi po, kayo po ang tahanan ko. Tahimik, tapos si dahan-dahang nilapitan ni Primo si Lizelle. Inabot ang kanyang kamay at saka niyakap ito ng mahigpit at puno ng damdamin. I thought I lost you. Hindi, pinili na kita ng buong puso ko. Muling nagpakasal sina Primo at Lizelle. Ilang buwan matapos ang pag-alis ni Lizelle sa kumbento, nang tuluyan na nilang linisin ang sakit at agam-agam sa pagitan nila. Napagpasyahan nilang harapin ang isa't isa sa harap ng Diyos, ng buo, malaya at may pagmamahalan. Gusto kong simple lang. Just family. Just truth. Ani Primo noon. Tumango si Doña Caridad. We don't need gold to make it sacred. Ang buong seremonya ay sinagawa sa maliit na kapilyang dinadaluhan ng ilang piling tao. Si Doña Caridad, si Ruel, ilang kasambahay, at ang Madre Superiora na nagpatunay sa kagandahang loob ni Lizelle. Sa harap ng altar ay nakatayo si Primo, naka-dark gray na barong at hawak ni Ruel ang kanyang braso bilang gabay. Hindi na makita ang chapel, ngunit ramdam niyang presensya ni Lizelle sa bawat paglapit ng hakbang, sa bawat buntong hininga, at sa bawat titig ng katahimikan. Si Lizelle naman ay nakaputing bestidang simpleng-simple. Walang borda ng ginto at walang belo. Isang bulaklak ang nasa buhok, isang pulang roses latte paborito niyang alagaan sa hardin ng mansyon. Habang naglalakad siya pupunta sa altar, ay marahang ngumiti si Doña Caridad. Ang seremonyang sinaksihan ng iilang tao ay naging tahanan ng damdaming hindi kailanman sinigaw, kundi niyakap sa katahimikan. Hindi kailangan ng ingranding musika. Ang tibok ng puso nila ang naging ritmo ng araw na yon. Walang rehearsal, walang script. Tanging panata lang mula sa dalawang pusong dumaan sa pagkabigo, ngunit piniling bumalik. Do you, Primo, take Lizelle to be your lawfully wedded wife? To love and to cherish, and blindness and in light, and loss and in hope? Tanong ng pare. I do. Sagot ni Primo na walang alinlangan. And you, Lizelle, do you take Primo to be your husband? Not because you have to, but because your heart chose to? Napatingin si Lizelle sa pare. Sa likod ng kanyang dibdib ay dama ang tibok na parang unang beses lang siyang tumibok muli ng ganito. Sa harap ng lahat, kahit simple, ay ramdam niyang presensya ng Diyos. Opo, pinipili ko po siya ng buo kong loob. At sa harap ng buong mundo, ay inihag na kasalang buong puso at purong pagmamahal si Primo at Lizelle. Pagkatapos ng seremonya, ay tahimik ang pagtanggap. Isang simpleng kainan sa likod ng simbahan. May lamesang may puting tela at mga pagkain niluto ng sariling staff. Wala nang kailangan pang mahabang toast. Wala ring photographer, ngunit bawat ngiti ng bagong mag-asawa ay sapat ng ala-ala. Si Primo'y tila mas mapayapa. Hindi na kasing tapang noon, ngunit hindi na rin takot magmahal. Sa bawat haplos niya sa kamay ni Lizelle ay ramdam niyang paggalang hindi lamang bilang asawa, kundi bilang taong minsan naging liwanag sa gitna ng kanyang pagkabulag. Sa kabilang dako ng syudad ay tahimik na nanonood si Zarina ng seremonya sa isang simpleng live stream na pinadala sa kanya ni Ruel. Hindi siya nakumbidang dumalo pero hindi rin niya inaasahan at iyon ang tama. Sa unang beses matapos ang mahabang panahon ay hindi siya nagalit, hindi siya umiyak. Tinanggap niya na minsan kahit mahal mong isang tao ay hindi ikaw ang para sa kanya. At minsan, ang totoong tapang ay nasa pagbitaw. Matapos ang kainan ay lumapit si Doña Caridad kay Lizelle. Tahimik lang ang ginang, ngunit sa ngiting yon ay dama ang buo niyang pagpapala. Thank you for loving my son. Salamat din po sa pagtanggap niyo sa akin. Hindi mo kailangang pilitin pang sarili mong maging iba. You're enough, Lizelle. Always have been. At sa huling bahagi ng araw, habang papalubog ng araw ay lumapit si Primo kay Lizelle sa gilid ng burol. Nakaupo sila sa bangkong kahoy,
tahimik lang. Lizelle, mahal. I used to think you came into my life out of pity. Mahinang sabi ni Primo. Hindi, mahal. Pumasok ako sa buhay mo dahil ginusto ko. Nanatili ako dahil minahal din kita agad. I don't deserve you. Tao ka lang at ako rin. At pinili nating magmahal sa gitna ng lahat. Then from now on, I will spend each day proving the choice right. Ang araw nagtapos sa katahimikan. Hindi grande at hindi maingay. Ngunit iyon ang seremonyang walang halong takot, kundi punong-puno ng tapang na magmahal kahit hindi perpekto. Si Lizelle, ang dating postulante na akala niyang sakripisyong pag-aasawa, ngayon buong buo sa kanyang desisyon. At si Primo, ang lalaking minsang iniwan sa altare, ngayon may hawak na kamay ng kailan may hindi nabibitaw. Makalipas ang 1 taon, masaya at tahimik ang buhay ni na Primo at Lizelle sa Tagaytay. Binuksan nilang isang maliit na foundation para sa mga batang may kapansanan. Isang alaala ng pinagdaanan ni Primo at puso ni Lizelle. Si Zarina naman ay naging volunteer sa ibang bansa, dala ang bagong direksyong pinili niya. Ang kwentong ito ni Primo at Lizelle ay nagbibigay aral sa atin na minsan ang tunay na pagmamahal ay hindi dumarating sa oras na gusto natin, kundi sa sandaling handa tayong magmahal ng totoo. Ang sakripisyo, kung kusang loob, ay nagiging biyaya at ang pusong tapat ay kailan may hindi nauuwi sa kawalan. Maraming salamat mga kakilig stories.